before God to save the people of Israel. God's Spirit came to him and told him that he would not die until he had seen Christ the Lord. When Mary and Joseph brought Jesus to the temple to do what the law of Moses says should be done for a new baby, the Spirit told Simeon to go into the temple. Simeon took the baby Jesus in his arms and praised God. Verse 29, Lord, I am your servant, and now I can die in peace, because you have kept your promise to me. With my own eyes I have seen what you have done to save your people, and foreign nations will also see this. Your mighty power is a light for all nations, and it will bring honor to your people Israel. Jesus' parents were surprised at what Simeon had said. Then he blessed them and told Mary, this child of yours will cause many people in Israel to fall and others to stand. The child will be like a warning sign. Many people will reject him, and you, Mary, will suffer as though you had been stabbed by a dagger. But all this will show what people are really thinking. Pinagpala po tayo sa pagkarinig ng mga salita ng Diyos. Amen. A message through a song to Ginorte AMC Youth Choir. Isinilang sa sabsaban ang tagapagtanggol mula sa langit, regalo ng Diyos, walang hanggang Ama. Mga anghel sa langit, nagdiwang, nag-awitan. Ngayong Pasko, itaas ang ngalan niya, Alleluia. Kay buti niya ngayong Pasko,
Ayan. Good evening po. Ay, parang hindi pa tayo kumain na. Good evening po. Good evening. Tunay po na ang ating Panginoong Diyos ang siyang Pasko. Nararapat lamang na itaas natin ang pangalan niya. Nararapat lamang na paglingkuran natin ang ating Panginoong Diyos. Alam ko po, pinuspos na tayo ng Panginoong Diyos ng salita niya mula sa unang gabi ng ating simbang gabi hanggang sa pangalawang gabi. At ngayon po, ihanda natin ang ating puso't isipan upang pakinggan at upang tanggapin ang mensahe ng Panginoong Diyos na manggagaling sa anak niya na gagamitin niya ngayon, si kapatid na Edward Ian Oria po. Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening! Ayan. So bago po ang lahat, tayo sumandaling yumuko at tayo po'y manalangin. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord my God. At itago niyo po ang inyong likod upang kayo lamang ang mapapurihan. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan, ang aming mga buhay, Panginoon, upang tanggapin ang inyong mga salita ngayong gabing ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, mula po nung nalaman ko na muli ako magsasalita sa simbang gabi. Actually, hanggang kagabi po, hindi ko siya talaga inisip pa. Sige, sa totoo lang po, hindi ko alam kung paano ko sisimulan at paano ko i-deliver yung mga katagang babanggitin ko ngayong gabi. Alam niyo po, sa totoo lang, ayaw ko yung medyo na-off guard. Kasi, yung bang hindi masyadong handa. Ayan. Pero siguro, dahil sa laging ganun yung mga binibigay sa aking mga task, actually, hindi lang dito. Kung pumupunta kayo ng EGGF, so, malalaman po nyo yun. So, medyo nasasanay na. At siguro gusto ko yung at least mga 2 months ganyan na preparation. Kaya lang parang masyadong mahaba na pag ganun. Kaya hindi po ako sanay sa mga masabi nating mga impromptu na magsalita lalo sa harap ng maraming tao. Kahit na matagal na po akong, kahit na nag-lay speaking. So, parang hindi pa rin sanay sa mga gantong mga pagkakataon. Pero, madalas kasi mataas yung emosyon pag sa mga gantong mga pagsasalita. Ayan. Pero yun yung isa sa mga pinapanalangin ko sa Panginoon na mapagtagumpayan. Yung bigyan ako ng tapang at talento para ibahagi siya sa iba. And I thank God dahil sa mga gantong pagkakataon, nagkakaroon ako ng chance to share also yung mga bagay-bagay na sa tingin ko ay pinapamalas at binibigay sa akin ng ating Panginoon para maging biyaya din sa iba. Yan. So ito pong pangatlong gabi ng ating pagtitipon sa lugar na ito para alalahanin muli yung pagdatal ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Bilang katuparan ng pangako ng Diyos sa sanlibutan, ano na nga ba po yung unang biyaya natin? Biyaya ng Diyos para sa mga mahihirap. Oy, mukhang nakikinig talaga sila. Biyaya ng Diyos, yung ikalawa, para sa mga mayaman at may kapangyarihan. At itong ikatlo po, ang nabigay sa akin na parte, siguro kanina sa pagbasa ng banal na salita, alam nyo na kung ano yun. O hindi pa rin. Sa mga nag-search sa page natin, siguro alam nyo na rin. O hindi rin, hindi pa rin. So yung ibabahagi ko po ngayon, bilang naatasan sa inyo ngayong gabi, ang biyaya ng Diyos naman para sa ating mga lolo at lola. So ang biyaya ng Pasko pala ay para rin sa ating mga senior citizens, kumbaga. Actually, dati ang alam ko, pag Pasko,
ang mga bida lang lagi yung mga bata eh. 'Di ba? Mga magpapalabas, ganito ganyan. Pero may biyaya pa rin palang Pasko para sa mga senior citizens. So, biyaya ng Diyos kay Simeon. Biyaya ng Pasko para sa mga senior citizens. So, bago natin tingnan po yung biyaya, tingnan muna natin kung ano yung mga pangamba. Sa mga senior citizens, may mga pangamba na po tayo. Tama po ba? Okay. Mind you mga kapatid ko, kasi baka kahit hindi ka pa senior, naisip nyo na or nararanasan nyo na yung mga bagay na ito. So, mga ilang puntos lang po ito na akin pong sasabihin. Okay, una po, pangamba na mawalan ng silbi. Okay? Pangamba na mawalan ng silbi. Ano ba to? So, habang tumatanda ang isang tao, mas marami na yung hindi niya nagagawa. Dati, di ba, ang lakas-lakas natin. Parang, at the peak of our prime talaga, parang lahat kaya natin gawin, di ba? Pero habang tumatanda, mas marami na yung hindi natin nagagawa. Okay? Kaya nagbibigay ito ng damdamin ng insecurities. Tama po ba ako? So, siguro hindi lang ito naiisip ng mga lolo at lolo natin. Pero sa mga kabataan, sana hindi rin ganon. Okay? Wag naman sana na yung buong buhay natin, wala, sa isip natin, wala tayong silbi. Parang gano'n. Okay? Number 2, pangamba ng pag-iisa. So, hindi maikakaila. May mga pumapanaw at may mga umalis. Dahil sa may mga kanya-kanya ng pamilya, yung mga anak, madalas mag-isa na yung mga matatanda. Tama po ba? Okay? Madalas, mag-isa na lang kumakain, ganun. So, dahil dyan, maraming mga matatanda ang nadidepress. Okay? So, may isa pang pangamba na nagiging pabigat na sila sa mga anak o sa mga apo. Yun bang feeling of uselessness? So, at yung ika-4, ito yung laging tinatanong ni Pastor. Ito yung takot sa kamatayan. Ayan, kamatayan. Alam nila na palapit na ang kamatayan. Pero wag nating isipin na kung tumatanda ka, malapit ka ng mamatay. Hindi ganun. Kasi anytime, di ba? May mga namamatay na baby pa lang. May mga namamatay na at the middle age. Ganun. So, at God's time. Okay, at God's time. So, pero sa mga matatanda, alam nila na malapit na yung kamatayan. Dumadami na yung sakit at ramdam nila yung pagkatok ng kamatayan sa kanilang buhay. Yun yung mga pangamba madalas, mga pangamba ng isang senior citizen. Pero, tignan natin kung ano naman ang nagagawa. May ministeryo ba yung church para sa ating mga senior citizen? Okay, salamat siguro sa gobyerno. May mga, ano bang tawag doon? Payout ang mga senior citizens. May mga tulong ang gobyerno sa ating mga senior citizens sa ating bayan. Sa ibang lugar nga, sa ibang mga lungsod, pag birthday, tama ba? Hindi lang papansit. Meron silang libreng cake at libreng sine, parang ganon. Diba? Sana all. Pero parang hindi naman nakatauso yung sine ngayon. No? Pero at least sa ibang lugar, may mga libre silang ganon. So, hindi pa rin nakakalimutan yung ating mga senior citizens. So, may ministeryo po tayo sa mga matatanda. At ito ang ating tatalakayin sa ating mensahe sa simbang gabing ito. Huwag nating kakalimutan ang ating mga magulang na tumatanda na. So, inalagaan nila tayo nung bata pa tayo, alagaan din natin sila ngayong matanda na sila. May kwento, sabi dito, tungkol sa isang matanda.
na nagpunta dun sa gumagawa ng cellphone. Sabi niya, reklamo niya, may sira yung cellphone ko, kuya. Pwede bang pakiayos mo, anak? Sabi niya. Sabi nung matanda. Tiningnan nung cellphone repairman, yung telepono ng matanda. Sabi niya, wala pong sira, lolo. Sabi niya, maayos naman po yung cellphone nyo. Sabi niya. So, sagot ng matanda, bakit hindi tumatawag yung mga anak ko sa akin? Sabi niya. Sagot ng repairman, lolo, yung mga anak nyo, yung mga may sira. And mababasa sa Lucas 2 verse 28, sabi niya, kinarga ni Simeon ang sanggol, pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Sa ibang salin, niyakap ni Simeon ang sanggol at siya ay nagpuri sa Diyos. Maraming matatanda ang nagdanais yumakap sa Panginoon. Maraming mga magulang ang naghahanap ng puwang sa iglesia upang patuloy na maglingkod. May mga retirado na at pagkatapos ay saka sila nagpresenta o nagsabi na, magpapastor po ako. So yung iba may mga ibang dahilan, pero sabi ng isa, nais kong ipaglingkod sa Diyos ang nalalabi kong buhay. Ang mga ganitong halimbawa ay dapat bigyang puwang sa ating iglesia. So maraming mga magulang yung mga naglilingkod noon at retired na ngayon sa ministeryo. Kaya dapat lamang parang mga sundalo di ba? Maraming sundalo ang Panginoon na nagbuwis ng kanilang lakas sa pagmimisyon noong kalakasan nila. At ngayong matanda na sila, mahalaga lang na pagpalain din natin sila. Marami yung matatanda sa labas ng iglesia na nangangailangan din ng ating tulong. Nangangailangan ng atensyon ng simbahan. Hindi kilala ni Maria at Jose si Simeon. Okay. Ngunit, biglang kinuha nito at kinalong yung bata, si Jesus. So, isang malaking kakulangan o kamalian kapag ang iglesia ay naglilingkod lamang sa kanyang membrong nasasakupan. Sa bawat barangay ay maraming matatanda. Alam natin yan, di ba? Hindi lang naman dito sa mga kalapit barangay natin. Maraming mga matatanda na kailangan at dapat nating abutin at dapat paglingkuran din ng iglesia. Mga hindi kaanim ng iglesia na nag-aantay at naghahangad na yumakap sa tagapagligtas at may mga matatanda na naghihintay sa pagliligtas ng Diyos. Ang panalangin ng matandang Simeon, sa verse 29 makikita natin, sa mga talata ng verses 29 to 32, masasalamin ang inaasam ng mga katulad ni matandang Simeon. Sa panalangin ito, may 1, 2, 3 at 4 na masasalamin natin. Una, ang panalangin ng payapang paglisan sa mundong ito. So mababasa sa verse 29, sabi niya, ngayon, Panginoon ko, ayon sa inyong ipinangako, mapayapa mo nang kunin ang iyong alipin. Sabi niya. Ikalawa, panalangin ng kasiguraduhan ng kaligtasan para sa mga Simeon sa ating paligid. So gusto din natin na ma-ensure yung kaligtasan ng ating mga lolo at lola. So sabi sa verse 30, sapagkat namalas na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. So ang pagliligtas ng Diyos ay kailangan ng lahat. Actually, hindi lang ng ating mga lola at lola, kundi
bata man o matanda. Ngunit, alam natin mas nangangailangan o nagmamadali yung pangangailangang mailigtas natin ang ating mga matatanda. Gaya ng nabanggit ko kanina, pag sinabi mong matanda na, malapit na. Tama po ba? Okay? Dahil konti na lang yung kanilang mga nalalabing panahon. So malaking pagkukulang kapag ang iglesia ay di marunong mag-ibanghelismo sa mga tao. Maraming tao ang namamatay na hindi tumatanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. So kailangan nilang makilala ang Panginoong Hesus upang sila'y makahingi ng kapatawaran at sila'y mabigyan din ng buhay na walang hanggan. Ikatlo pong panalangin na ating nakita, panalangin upang ibahagi ang kaligtasan sa iba. So nais ding maranasan ng mga seniors ang magbahagi ng salita ng Diyos. Sabi sa verse 32, ang sanggol ay isang ilaw ng pagpapahayag sa mga hentil. So ang isang naligtas ay may pagnanais na magbahagi rin sa kanyang tinanggap. May isang matanda yung nakakilala sa Panginoon at kwento niya sa kanyang pastor, sabi niya, Pastor, ang akin pong misyon ay ang maipakilala sa aking buong pamilya ang Panginoon. Bago man ako pumanaw, dalangin ko na mailapit ko sa Diyos ang aking pamilya sa ating iglesia. So nais ng mga senior na maging pagpapala rin sa iba. Na hindi lang dahil sa senior na sila is wala na silang parang magawa, parang gano'n. Umabot po tayo sa mga matatanda ng ating lugar. Misyonan po natin sila at bigyang bahagi sa ating iglesia. So, masasabi kong ako'y pinagpala dahil nagkaroon po ako ng lolo at lola na mababait. Ngunit, mas pinagpala po sila dahil sa kanilang mga pananampalataya. So, andito, gaya nito, yung lugar na to, andito po yung lugar na to, na patuloy na pinagsasabi, winawaragawag, tama po? Tama, Ilocano. Pinagsasabi, patuloy na iwaragawag yung kaluwalhatian at pagliligtas ng ating Panginoong Hesus. So ang mensahe po ngayong gabi ay di lang para sa ating mga senior citizens, kundi para po sa ating lahat. Sa ating lahat na nakasumpong na at nakakilala na at tumanggap na sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang pagliligtas. So gaya po ni Simeon, inantay niya ang pagdating ng Mesyas, ng tagapagligtas. Pinaghandaan niya ang pagdatal nito at nung kanyang nasilayan, buong puso niya itong tinanggap at siya'y nagkaroon ng kapayapaan. May ibabahagi mo lang si Kristo kung siya ay nasa iyong puso. So sa mga andito po, sa mga andito ngayon na hindi pa sure o sigurado kung tinanggap mo na ba si Jesus sa iyong buhay, inaanyayahan po kita na samahan ako sa simpleng panalangin. Pwede po tayong pumikit at tayong manalangin. Kung ikaw ito, na nag-aantay pa rin ng Kristo, at kung ikaw ito, na hindi pa sure, hindi pa sigurado sa
kaligtasan mo. Sabayan mo ako sa panalangin ito. Pwede mong banggitin or sumunod ka sa akin. Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa iyong pagdating sa mundong ito. At salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Salamat din po at sa ikatlong araw, muli kang nabuhay at napagtagumpayan ang kamatayan. At ngayon ay nasa kanang bahagi na ng paghahari ng ating Panginoong Diyos. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ka sa akin, o aking Panginoong Jesus, hanggang sa aking pagpanaw sa daigdig na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, praise God sa napakagandang mensahe na ating narinig ngayong gabi. Ngayon naman po, lumako tayo sa ating panahon ng paghahandog, tithes and offering. With a grateful give thanks to the Holy, give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and Sa'yo, Panginoong Diyos, sa'yo, aming Panginoon, ang aming mga alay, Panginoong Diyos. Tandaan ang aming pagsunod at pagkilala at pagtanggap sa'yo, Panginoong Diyos, bilang aming sariling Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po. Amen. Song of Dedication and Thanks, Idaton Nyo Retabiyagyo.
siyang tumawag sa bawat isa sa amin. Diyos, na siyang patuloy na gumagabay sa amin. Lord, salamat. Minsan muli, Panginoong Diyos, pinalalahanan mo po kami na ang buhay namin ay hindi lang magiging sa loob ng simbahan. Kundi yung buhay namin, Panginoong Diyos, magamit sa labas upang magbahagi ng salita mo, Panginoong Diyos, mababata man yan hanggang sa may
may lakip na pasasalamat.
Isang malakas na papuring palakpak po para sa ating Panginoong Diyos. Pwede po ba yung mas malakas pang palakpak para sa ating Panginoon? Amen and amen. God is good and all the time. God is good. Ayan. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Ayan. Bago po tayo lumabas, pwede po bang ipag-pray po muna natin si Ate Kian? Dahil si Ate Kian po ay nakapasa. Kani-kanina lang po lumabas yung resulta. At siya po ay isang ganap ng LPT po. Bagong LPT ng ating simbahan. Ayan. Ate Kian, dito sa harap. Atin pong i-stretch yung ating kamay. Atin pong ipanalangin ang ating kapatid. Diba, i-stretch po natin yung ating kamay. Aming Panginoong Diyos, salamat Lord. Kasi nagbunga Panginoong Diyos yung panalangin, yung iyak, at yung sakripisyo Panginoon ng kapatid po namin ito. Kasi Lord, ito po yung pangako niyo po sa Kanya. Na nilakaran niya po Panginoong Diyos. At ngayon Panginoon, nararamdaman niya na po at natupad na po yung pangako niyo sa Kanya Panginoon. Lord, kayo na pong bahala sa susunod na journey ng buhay niya. Kung papaano niyo siya iningatan sa pag-aaral, sa high school, sa elementary, hanggang sa college, hanggang ngayon, Panginoon, kayo na pong bahala, Panginoon, sa susunod pong tatahakin niya kung ano po ang pupuntahan niya, Panginoon Diyos. Lord, ikaw na po ang bahala kasi pati po lahat, Panginoon Diyos. Salamat, Lord, kasi paalala rin po ito sa amin, sa aming mga kabataan, Panginoon Diyos, na may plano ka, Panginoon, na kailangan po namin ipanalangin at hintayin, Panginoon Diyos. Gaya po ng nakikita namin sa buhay ng aming kapatid dito, na kahit nakakapagod, na kahit nakakaiyak yung process, Lord, but Lord, we know na ikaw po ang siyang gagabay sa amin, basta doon kami dadaan sa kalooban mo, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, ang pinakamataas na papuri pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen po. Yan. Sige po, patuloy po tayong manalangin. Panalangin po natin yung ating pagkain. Lord, patuloy din po namin ipinapanalangin, Panginoong Diyos, ang amin pong tatanggaping biyaya, Panginoon. Ibalik niyo po ng siksik, liglig at umaapaw pa pong biyaya sa mga naghanda, Panginoong Diyos. Nawa, Panginoon, nawa, Panginoong Diyos, ay magsilbi po kalakasan namin ito, Panginoong Diyos, sa amin pong pag-practice at sa anuman po pong gagawin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. At ganoon din po, nais po namin magbigay ng pasasalamat sa mga nakarulingan na po naming bahay. Kagabi po at mamaya po magpapatuloy po kami awit, kakanta sa inyo po mga tahanan. Pag may narinig na po kayong salita ni Diyos, ibig sabihin nandun na po kami. Maawit buong sanlibutan, pangako ng pagsilang, lahat ay magaganap. Tayo nagmamugay, sa sanggol na tagapagligtas, pangako'y sumisilay, sa pag-asa niyang tagay, pagmamahal niya ay tunay. Tanging regalo sa kapaskuhan, ang pag-ibig ni Kristo'y maramdaman. Ang liwanag sa kapaskuhan ay hatid ng pag-asang ipinaramdam. Emmanuel.